Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po, Pisces. We have failed. Time to get out of a situation. Ayan, Pisces. Kung ano man tong sitwasyon na to, if this message resonates with you, alam nyo to. Kung ano ang sitwasyon na dapat nang iwanan ninyo. No? Kasi this is not an easy one for you, no? Anymore. Parang ano na to, it seems to be parang toxic situation na to. Parang hindi na to healthy para sa'yo. This is not your place anymore. No? Kaya panahon na para iwanan mo na yan. No? You are not happy anymore dito, or maybe maaari ngang ano to parang abused na ang iba sa inyo dito. Maaring abused physically, then maaring abused emotionally. Yan ang napipick up ko dyan for some of you. But of course, hindi ito na mensahe ito para sa lahat. Kaya kunin nyo lang po kung ano yung sasakto sa inyong sitwasyon. We have not unsuccessful plans. Ayan. So, may mga plano kayo dito na hindi mangyayari, hindi magka-come to fruition, but you have nothing to worry about that. Kasi ibig sabihin lang niya na hindi yan para sa'yo. No, it's not meant to happen, or it's not meant for you, or it's not for your highest good. Kaya, you are denied of that. No? Minsan naman, or most of the time, no, yung mga ganyang pangyayari na dinideny sa atin ng Divine Universe ang mga plano natin or yung mga gusto nating mangyari sa buhay natin. It's simply because it's not for our highest good. No? Hindi yan para sa atin, hindi yan ang best para sa atin, kaya hindi yan ibibigay sa atin. 'Di ba? And most of the time, no, pag mga ganyang sitwasyon, merong hinahanda na best para sa atin ng Divine Universe, at lagi namang kung ano yung makakabuti sa atin, kung ano man yung maghahatid sa atin sa mas maayos na buhay, yun ang binibigay sa atin, hindi ba? And most of the time, kung ano yung ine-expect natin, kung ano yung plano natin para sa sarili natin, most of the time, kung ano yung ibibigay sa atin ng Divine Universe bilang kapalit ng kung ano ang dininay sa atin, mas bongga pa kaysa doon sa gusto natin mangyari, hindi ba? Kaya we end up very happy, we end up being very grateful din kasi mas bongga pa ang dinedeliver sa atin ng Divine Universe, hindi ba? So, what else? Camel, ayan. Persevere and you will overcome problems. Ayan. So, pagsikapan mo pa, no? Konting tiyaga pa, mau-overcome mo din ang inyong mga problema, no? Lalahanin lang din natin na sometimes kailangan talaga natin mag-extra effort para masolusyonan ang mga problema natin instead of dwelling on the problem itself, no? Let's move, forward. Step forward tayo kung ano yung makaka-solve sa problema natin, doon tayo mag-focus. Kung ano yung makakatulong sa atin para makalabas sa problematic na sitwasyon, yun ang gawin natin, 'di ba? So, what else for Pisces? Growth. Ayan. So, maybe, yung paglabas ninyo sa sitwasyon na to, kung ano man yan na sitwasyon, that is where you're going to grow. No? Maaaring stagnant energy na ang nandyan. There's no room for growth. There's no room for advancement. Kaya it's about time na lumabas na kayo sa sitwasyon na yan. Otherwise, baka matengga lang kayo dyan for nothing for nothing, diba? Wala na. Parang it's really no longer your place, no? Hindi na talaga kayo dyan nababagay, kaya umalis na kayo, no? And kung saan man kayo patungo, nandyan naghihintay ang growth, ang progress, ang advancement, ang development, no? Ang fulfillment, no? So, it's about time na for you to leave that place, no? Kanina pa pinapakita sa akin ng guides ko yung number 44, no? So, I suggest po, because this is synchronicity, I suggest please look up for the meaning of number 44 po for more guidance, okay?
Thank you. So, we have stability. Ayan. So, ito yung yung maaring focus ng iba sa inyo ngayon. Yung inyong stability. Sa lahat ng bagay, maaring yun ang pinagfo-focusan ninyo. Most likely, then, maybe on top of your priority, the stability financially, siguro ang pinag-aanohan ninyo, pinagfo-focusan ninyo ngayon, or bibigyan ninyo ng focus. We have stability and we have number 44. Naalala ko lang, yung number 4 resonates with stability din and foundation. So, most likely, yan ang mga bagay na pagtutuunan ninyo ng pansin ngayon on how to lay a solid foundation, on your finances, on your career, on your kaperahan, family, and relationships, So, good luck po, Pisces. We have truth. Ayan. So, maaring meron truth dito that is coming to light. Maaring mga facts talaga ang lalabas sa ngayon, At yun ang madidiscover ninyo. That could be related to different things sa buhay ninyo, Maaring dati may mga pinaniniwalaan kayo na akala ninyo siguro yun ang tama, yun ang best. Pero maaring ngayon madiscover ninyo, ay hindi pala, nabudol pala kayo. Maaring may mga ganon. So, we have moon. Ayan. Pay attention to your intuition at this time and move ahead confidently. So, sa mga pagbabagong ito na mangyayari sa buhay ninyo kasi you are getting out of a situation. So, may new beginning kayong sisimulan dyan, as you navigate those change, sa buhay ninyo. Make sure that you pay attention to your intuition. Kasi, yung intuition natin, that is divine guidance, Yan ang gabay sa atin ng divine universe. Kaya, lagi tayong dadalhin yan sa kung ano ang tama, sa kung ano ang dapat, sa kung saan ang right direction, natahakin. Kaya napakahalaga na lagi tayong mag-tune in, sa ating intuition. Unicorn, ayan, success, hope, freedom, healing, and magic are all available to you if you just believe. Kung naniniwala kayo, na entitled kayo para sa success, para sa mga magical moments, para sa freedom, sa healing, if you believe na entitled kayo para dyan, ay makakaasa kayo na dadating yan talaga din sa buhay ninyo. Makakaasa kayo na ibibigay din yan sa'yo, What else? We have unity. There is a divine union dito. So, this is really exciting, Pisces. Kasi, it could be, romantic love dito na mabubuo between you and another person, lalo-lalo na if you are single, maari din na bagong friendship ito, na mabubuo dito. At ang maganda rin dito, ang maaring ma-attract ninyo towards you is your eternal love, Parang ito na yun yung person talaga ninyo. This is the person na maaring, talaga, ito yung nakatadhana, kumbaga, para sa inyo, So, parang ganon. Kung usaping pag-ibig yan, romantic and love relationship. Pero kung kaibigan ito, swerte din kayo dito sa kaibigan ninyo, na yung magiging kaibigan ninyo, kasi you're going to be in sync, you're going to be on the same wavelength. Yung ganon, parang you are really meant to be best friends, Parang ganon ang mamimit ninyo dito. Kaya congratulations, Pisces. So, what else? We have Page of Pentacles. Ayan. So, napakagandang balita, information ang parating sa inyo dito that is linked to money, career, or finances, or maybe property, acquisition of property. Maraming iba sa inyo dito, it's either magbibenta kayo ng property or bibili kayo ng property, and maaring maging successful ang transaction dito. And also, extra reminder din pagdating sa mga ganyan, before you sign any document, make sure na basahin ninyong lahat. Make sure na safe kayo, make sure na tama, legit ang inyong transaction, this also is going to change your life. I feel like yung opportunities na to related sa inyong money, career, and finances
could change your life. This could be a life-changing opportunity na maaring dumating sa inyo. Kaya maganda, no? Maganda rin ang ano dito, ang sitwasyon na maaring dumating sa inyo, Pisces. Strength, you may need, no, to activate your strength dito, your inner strength dito. Kasi maaring challenging ito para sa inyo. Lalong-lalo na ito yung pag-step out ninyo sa sitwasyon na yan. Maaring dyan ninyo kailangan yung inner strength ninyo because it's really hard to release talaga, di ba? It's easy said and done, no? Na mag-release ka, mag-let go ka. It's hard talaga. Kaya maaring sa iyo, no, it could be extra difficult para mag-let go ka ng isang bagay or kung ano man ang sitwasyon na yan, no? Even though siguro ramdam ninyo na there's nothing there for you anymore, but still, you know, it's ano, naging parte yan ng buhay ninyo, kaya maaring may hirap, may difficult, may bigat, no? May bigat na nararamdaman kayo. Kaya you may need to activate your inner strength para nang sa gayon makayanan ninyo, no? Ang pag-let go na yan. So, what else? We have the world energy. Yan. This is travel, no? Some of you are going to travel the world or maybe travel across the globe, no? For some reason. Meron kayo ditong mga exciting na gagawin, no? That could be expansion pagdating sa inyong pag-aaral, studies, maaring mag-aaral kayo sa ibang bansa, maaring ganon. Or maybe there is going to be migration, business trip, maaring ganon din ang ganap, no? This is also a time for success, no? For success. Kaya, maaring may celebrate din kayo dito, no? Yung mga tagumpay ninyo, yung mga achievement ninyo, yung mga accomplishments ninyo, no? Celebrate ninyo yan before kayo mag-embark on a new beginning, no? Bago kayong pumasok sa bagong sitwasyon, sa bagong endeavor, you are entitled to celebrate your successes muna, no? Pisces, so good luck po. That's all I have for you for the week. Thank you for watching. Love and light. Namaste.